Malaki ang tutol ni Arisa sa gagawin ng kanyang kuya Samuel dahil pwede niya itong ikamatay. Pinapangako naman ni Samuel sa kanyang kapatid na hindi siya mamamatay hanggat hindi pa natatapos ang kanyang misyon. Malapit na silang bumagsak. Pero sa ngayon, kailangan lang niya sumali sa mga trip nila. Aluin sila para pagdating ng panahon, hindi nila mamamalayan kung ano yung tumama sa kanila. Pero sigurado siya nito na malapit na yon. Natatakot na nga ng husto si Abel dahil may tumitira sa kanya at hindi niya alam kung sino sila. At dapat na niyang linisin ang malaking pera ni tinago niya dahil malaking ebidensya ito laban sa kanya. Galit na sumugod si Leia sa kanyang ama dahil hindi nito sinabi sa kanya na may kapatid pala siya sa labas. Buong buhay na kanyang ama inilihim nito ang tungkol kay Johnny. Sinabi naman ni Diego kay Leia na hindi niya alam kung anak ba niya talaga si Johnny dahil isang beses lamang na may nangyari sa kanila ng ina ni Johnny. At pagkalipas ng 2 taon, ipinakilala na sa kanya na si Johnny ang anak niya. Napaisip si Leia kung bakit lahat ng mga lalaking napapalibot sa kanya may inililihim sa kanya. Kaya nagdududa na ngayon si Leia na may malaking sekreto pa rin ang kanyang ama na hindi nito sinabi sa kanya at aalamin niya ito. Pinagtatawa na naman si Johnny ng kanyang mga kasamaan sa presento na tinatanggi ni Diego na hindi niya anak si Johnny. At nasasaktan naman ito ng husto si Johnny na hindi pa rin siya tanggap na kanyang ama. Binigyan ng oras ni Samuel na makasama niya ang kanyang anak dahil walang kasiguruhan na kung mabubuhay pa siya sa kanyang laban ni Jacob. Ngunit sisikapin niya na manalo upang makabalik pa siya sa kanyang pamilya. Gayon pa man, natutuwa ng husto si Diego dahil malaki na ang pusa sa sagupaan nila Samuel at Jacob. Umabot na ng 5 bilyon. Ang sabi ni Matias na mamaya bago magsimula ang laban, malamang dudoble pa ito. At habang nangyayari ang laban, open pa rin ang betting. Pwede pa rin pumusta ang tao depende sa nangyari. Kapag nananalo si Samuel, pwede silang humabol ng pusta. At kapag natatalo si Samuel, pwede silang bumawi ng pusta kay Jacob. Ang sabi ni Diego, tataya sila ng tataya para magdagdagan ang panalo nila. Or babawiin nila at hahabulin yung natalo nila. Makukuha na pala nila ang perang kailangan nila para sa Crown Madeira. Dito lang sa event na ito. Sinabihan ni Matias si Diego na malaking revenue stream itong Human Sabong. Payagan na siya nito na gawin na nila ito ng regular na event. Ngunit hindi pa rin pumapayag si Diego sa Human Sabong. Pinuntahan ni Agnes si Johnny dahil naaawa siya nito sa sitwasyon ng kanyang asawa. Lalambot na sana ang puso ni Agnes para kay Johnny, pero biglang dumating ang kabit ni Johnny kaya nagalit nito si Agnes at umalis na siya. Nagsisimula na nga ang Human Sabong at marami ang tutok nito sa laban nila Jacob at Samuel. Humingi ng pasensya sina Paeng at Ismael kay Samuel nung wala sila sa kanyang laban at naintindihan naman ito ni Samuel. Mga ilang sandali tumawag si Tanda kay Samuel at sinabihan niya si Samuel na pumusta ulit siya sa kanya ng malaki. Actually, mas malaki pa kaysa sa huling pusta niya. Make me proud at make me a lot of money. Tandaan niya siya ang bata niya sa labanang ito. Sinabihan ni Samuel si Tanda na gagalingan niya sa laban. Kinausap din ni Diego si Jacob at sinabihan niya ito na good luck sa kanyang laban. At gusto niyang sabihin sa kanya na pupulbusin siya na kanyang bata. Kaya naiinis nito si Jacob. Nagsisimula na nga ang laban nila Samuel at Jacob. Ngunit nung pumasok si Samuel sa ring, may biglang sumaksak sa kanya sa likod. Napakadaya talaga ni Jacob. Ginawa niya ito para maging mahina si Samuel sa kanilang laban. Mananalo kaya si Samuel sa laban nila ni Jacob? Yan ang ating abangan sa Sins of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.